malabo na po yung kaliwa ko, lip. Malabo na po. Kaya po yun ang pinatinda ko. So yung nararamdaman ko po yung nahirapan po akong huminga pag lumalakad. Kami po mag-asawa ay merong kolesterol, fatty liver, diabetes, high blood, sakit ng tiyan. Minsan nag-uulap yung mata ko nga eh. Gusto ko nga patingin talaga, mabuti nga mayroon sila ngayon. Dahil sa naranasan nating pandemya, ay higit na nakita ang kahalagahan ng kalusugan ng mamamayan. Sa ipinatutupad na reforma, inilapit ni Mayor Jowar ang serbisyong medikal sa mamamayan. Gamot na sa barangay po ay naging malaking tulong lalo na po sa ating mga barangay na malalayo dahil nung nagkaroon nga po ng pandemya, hirap na po silang magpa-check up, bihira na po sa kanila lumalabas. May mga dala kaming gamot para sa kanila. Usually, ang kinikater namin dito, diabetes, high blood, saka yung mga ibang problema gaya ng mga usual problem ng ubo, sipon, lagnat. So nakapagbigay kami ng mga medical consultation na kung saan tumabot ng 899 consultation sa medical. Sa pediatric patient naman ay meron kaming total na 348. Sa dental extraction, pagbubunot ng ngipin, umabot ng 274 patient. Bukod po yung sa dental consultation na 98. Sa optical naman yun sa consultation sa mata, meron kaming total na 703 consultation. Rin si Mayor ng mga minor laboratory exam, particularly yung mga clinical chemistry na blood sugar, cholesterol, uric acid, ganyan, ihi, CBC, tsaka yung mga test sa dengue. Now, yun yung mga basic na laboratories na kailangan namin para ma-diagnose yung sakit. Hindi na nila kailangan magpagawa sa labas, tapos babalik ng ilang araw para sa resulta. Alagaan natin ang ating buhay. Kung may mga medical mission, pumunta po tayo. Maganda po ito dahil po libre pong konsulta, pati check up. Ito po, binigyan po rin ako sa namin, pambasa-basa. Malaking tulong po sa mga pangangailangan ng gamot kasi libre na po yun. Pagkakataon ko na to gusto ko na ma-apis. Kapos salamat po rin ako na nagkaroon ng ganito. Sa medical mission, kami po ay tumitingin talaga ng pasyente. Siyempre marami sa ating mga kababayan sa Angat ang merong mga sakit sa mata, merong mga katarata, kugita, at merong mga glaucoma. Mula sa oras na mag-medical mission kami, even after, kasama na po dito ang pag-check up namin dito sa mismong clinic namin at ang pag-follow up po ng patients na pinaka-importante po sa amin. So bukod pa po sa pag-opera at paggamot sa kanilang mga paningin, importante po sa amin na natitignan sila even after the medical mission itself. Napakalaking tulong ang Angat Kalusugan sa ating mga kababayan sa Angat, lalo na sa mga pasyente sa mata. Marami tayong natutulungan at yun ang kagandahan ng Angat Kalusugan. Yung po kasing anak ko na to, epileptic po siya. Nagtaka ko, 5 na siya, hindi pa siya bumabangon. Ipinuhay ko yung ilaw, bakit ka ako umiihi, bibasa, ito lang ang katabi ko. Nung makita ko siya, may suka. Sabi niya, hindi ko naman sinasadya. Kaya lang, yung salita niya, parang hindi ko maintindihan. Ay di ang ginawa ko, bininisan ko. Pag tayo ko ng yung pagtaas ng kamay na gano'n, pagbagsak niya, bagsak talaga. Parang nataranta na ako, ayan, bakit gano'n? Na-stroke yata. Di. Oh, may tumawag dito. Na itong araw nasa ospital. Oh, bakit anong nangyari? Tumaas daw ang presyon. Bigla akong nahihido. Yung aking kamay na kaliwa, umila siya. Tapos pati pa ako. Tapos yung pagsasalita ko nabulol. Na daw na stroke. Dahil tumaas yung BP ko. Nag 200 over 150. Tapos yung stage ng dugo ko malapot. Ako po ay na-detect po sa heart center na meron akong delayed. Yung mahina po ang tibok ng aking puso. Nagme-maintain po ako ng gamot araw-araw. Yung anak ko nga ay lumapit at meron ng gamot na mahingi niya raw. Nagtanong-tanong po ako sa mga barangay kasi po naghahanap din po ako ng makakatipid para sa magulang ko na susuporta ng gamot. Pwede daw po ako mag-apply ng Angat Kalusugan doon sa pintay ng gamot nila nanay at po ni tatay.
Bukod sa libreng konsultasyon, ay namamahagi rin ng wheelchair at iba pang medical assistive device at gamot ang pamahalaang bayan sa tulong ng Angat Kalusugan. May nagsabi na nakakahingi nga daw po sa munisipyo. Sabi ko, walang masama, testingin ko kung ako'y mabibigyan. Eh di naglakad po, Huwebes po yun kaya nagulat ako, pinasabaduhan, may tumatawag na sabi ko, ba't napakabilis? Ibis lang ka ako Sabado ka ako, eto na. Nag-request po kami ng Monday para sa wheelchair kay Mayor at mabilisan at agarang pagtugon na i-deliver naman po ng Sabado. May malaking bang pasasalamat namin sa Angat Kalusugan dahil po yung bibili po namin dapat na panggamot na 1,100. Ngayon po, pambili na lang po namin ng pagkain. Malaking tulong po yung pang-maintenance na yung gamot na naihingi. Nagbigay rin ng karagdagang pensyon at serbisyong medikal para sa ating senior citizens. Sa mapping namin, lumabas na around 5,700 yung mga senior citizens. So, isa sa naging priority project niya yung magkaroon ng local social pension. So, in-enhance in the sense na kung dati national lang, ngayon meron ng local social pension funded by the local government. So naisipan namin na bigyan sila ng libreng flu vaccine at pneumonia vaccine. So noong 2022, nakapag-inject kami o nakapagbigay kami ng sa 4,904 na senior citizen na flu vaccine. At ang pneumonia vaccine, ang nabigyan naman namin ay 2,635. Ito po ay walang binayarang kahit 5 ang mga senior citizen. Napakalaking tulong po sa akin. Yung mga gamot ay sinusupply po sa amin ng ating mayor ngayon. Madinig ko lang po sa mga matatandang may edad na, naku, salamat, may gamot na kami. Kasi hanap po sa amin yung salamat lang na sabihin nila sa amin at sabihin daw kay Mayor na maraming salamat, napakalaking tulong sa kanila yung gamot na naibibigay. Dati, nung maliit pa po talaga siya, kala namin siya pulong po, tsaka pipi. Kasi yung katawan niya po napakaliit. Pa-check up namin sa kanya, congenital condition, dwarfism po talaga siya kasi mga maliit yung buto niya. At counting damage po sa puso, may butas po siya na maliit. Yung walang maiiwan po na Jowable Youth Maruko ay with partnership po ito sa Partners for Change Maruko po. Isa po siyang project which is tinutulungan po namin yung mga malnourished na kabataan dito po sa aming barangay para bigyan po sila ng mga simpleng goods kagaya po ng mga diaper kung kailangan, vitamins, pagkain, gatas, mga medicines, and hygiene kits po. Yun po yung mga pangkaraniwan po namin ibinibigay sa kanila which is nanggagaling po sa tulong ni Mayor Joward din po. Marami po silang naibigay sa akin tulong at naginhawaan po ako noon dahil kahit sa vitamins, hindi na po ako kasi sila na po nagpo-provide about 7 months po. Sa 12 families lang po kami nagsimula na bigyan ng tulong. Pag may gumagraduate po or naabot yung quota na timbang na naaayon po sa kanilang edad is gumagraduate na po sila. For almost 7 months po, 20 families po yung natulungan ng walang maiiwan. Thank you very much talaga na nabigyan niyo po ako ng chance na ganito at nabigyan niyo po ng anak ko ng ganyang programa po.